Bubusugin namin kayo ng good vibes ngayong gabi dito sa Good News. Mga kapuso, pamilyar ba kayo sa lamang dagat na ito? Malaki, malambot, at kung titignan, mukhang higanteng uod. Sea cucumber o bat kung tawagin ng mga Bisaya. Klase ng marine invertebrate na kapamilya ng starfish at sea urchin. Isang mangingisda sa Davao namimigay sa mga kapitbahay, hindi ng isda kundi higanteng sea cucumber. Ang lamang dagat na ito, iba't iba ang laki. Ang ilan, makikita sa mga bakawan. Pero sa Barangay Sasa sa probinsya ng Davao, espesyal ang mga sea cucumber na makikita sa kalaliman ng kanilang karagatan. Bukod sa malalaki na, masarap pa raw na iulam at ang good news, libreng ipinamimigay ng isang mangingisda. Mula pagkabata ni Jerry, pangingisda na ang nakalakihan niyang pamumuhay. At hanggang ngayon na nagkapamilya, ito ang sumasalba sa kanilang pang-araw-araw. Pero kung minsan, hindi raw umaayon ang alon ng dagat sa kanilang buhay. Minsan, punta ka ng dagat, walang mahuli. Pagkat mahangin, malakas ang agos, pang-ulam lang, yun ang mahuli namin. Kaya naman from sea to land, sumasideline din siya ng pasada sa kanilang lugar. Alas 7 hanggang gabi, pagkat hindi ako magtrabaho, mag-pedicab driver, wala rin kami makain. Lahat nga raw gagawin niya para sa kanyang asawa at 3 anak. Magandang araw sa manonood. Welcome to my vlog, kaibigan. Ito, kaibigan, pumunta kami ng Ligid Island. Pati kasi mundo ng vlogging, pinasok na rin niya. Malaki. Ang content, mga iba't ibang lamang dagat na kanyang nahuhuli. Daga, Kapinso, ilawin namin ito. Isa na raw dyan ang higanteng sea cucumber o bat. Ilaw kami. Ganyan na ba't sumisisid pa ka sa ilalim bago makuha mo. Mahirap yun kunin. Ngayon lang din ako mga guys makakita ng ganito kalaking balat. Kung sa iba, libo-libo ang bentahan ng sea cucumber, sa kanya, hindi raw niya ito pinagkakakitaan. Pag maswerteng nakakahuli, kadalasan, inuulam na lang nila. At ang sobra, hindi nakakalimutang ibahagi sa mga kapitbahay. Kapag makahuli siya, magbigay siya sa amin. Para siyang kanin ng baboy. Pag kinain mo siya, para siyang balet ng baboy. Yun, tinatawag nilang humba, yun. At ngayong araw, isasama tayo ni Jerry sa pangunguha nila ng sea cucumber. Punta na kami doon sa aming spot. Mga 3 minutes, abangan na lang ninyo. Basta pila ang mahuli namin. Pero dahil hirap na sa pagsisid si Jerry, to the rescue dyan ang pamangkin niya na si Justin. Simulan na ang pagsisid. Hanapin na ang sea cucumber. Pagkalipas lang ng ilang minuto, spotted na ang higanteng sea cucumber. Kinakamay lang ito. Walang tinik. Sarap ito. Lutuin namin ngayon. Kung ganon, iluto na yan, Jerry. Ang sea cucumber ng araw na ito, nagiging pantawid gutom ng kanyang pamilya. Bilang haligi ng tahanan, pangarap lang daw ni Jerry na mabigyan sila ng magandang buhay. Pero ang pangingisda at pagpepedicab, minsan, hindi sumasapat. Mabuti na lang araw ang kanyang bunsong anak na si Jessa, nakakatuwang niya para mairaos ang kanilang pang-araw-araw. Mindset ko kasi, kung anong sitwasyon namin ngayon, gusto ko ibahin, sinisipagan ko talaga. Ang sipag nga raw ni Jerry sa buhay, namana ng kanyang anak. Naging working student, nagtapos, at ngayon, nagtatrabaho na bilang call center agent. Kaya naman si Jerry, proud sa nararating ng kanyang anak.
Dako ko pasalamat sa Ginoo, nakatrabaho siya, pinagi sa iyang paningkamot. At dahil first day sa bagong trabaho ni Jessa, ang handa ni Jerry sa kanya, ang niluto niyang adobo at kilawing sea cucumber. Sa lami, no? Salamat ay sa bat na kinilaw na bat na gi-prepare nimo og sa adobo. Lami kayo. Thank you sa tanan sacrifice na nami karon na buhiga. Salamat sa Ginoo. Sa buhay, kahit minsan inaalat, huwag mawala ng pag-asa. Basta't maniwala at patuloy na sipagan. Hindi lang higanteng sea cucumber ang naghihintay, kundi higanteng blessings pa. Hatid namin ang mga kwentong magpapa-good vibes sa inyo. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Sobrang bayad, ibabalik kaya? Kuya, wait lang. Sobra ata yung naibigay ko sa'yo. Kinukutyaman sa itsura, punong-puno naman ng biyaya. Ulam in a bottle, pinagkakaguluhan. Start kami sa 3,000 na puhunan. Ngayon kumikita na po ng 6 digits. Isang rider, nagbalik ng sobrang bayad sa pasahero. Yan ang inspirasyon ng ating eksperimento. Sa araw-araw na pagkayod sa buhay, marami sa atin mandirigma ng kalsada. Ang taxi driver na nga na ito, viral sa social media matapos maging tapat at isoli ang naiwang bag ng pasahero na naglalaman ng 200,000 pesos. Ang perang ito, nakalaan daw para sa pagpapaospital ng pasahero. Kaya laking pasasalamat niya rito. Sa hirap nga ng buhay, pati pamasahe, dapat sakto. Pero paano kung sa pagmamadali mo, Tapos sa kuya. Thank you po, ingat po. sobra ang naibayad mo? Sa video na ito, makikita ang isang rider na ibinaba ang kanyang pasahero. 190 pesos daw ang total bill. Pero ang iniabot ng babae sa kanya, 300 pesos. Naka-jackpot nga ba sa galanteng pasahero ang rider? Ibalik po natin ma'am para sabihin honest po tayong rider. Kung sakaling sinauli sa akin yung pera, mag-thank you ako pero ibibigay ko na lang yun. Kasi nakita ko naman yung pagiging honest niya sa pasahero. Imbis nga na ibulsa ang rider sa video, 300. hinabol ang pasahero para sabihing sobra ang ibinayad niya. Dito na nakumpirma ng rider na nagkamali lamang ng bigay ang pasahero. Dahil manipis at nakatupi raw ang pera niya, ang honest rider, nakilala namin sa bayan ng Teresa Rizal. Siya ang 33 anyos na si Leonard. Dati raw pintor ng mga bahay si Leonard pero dahil kulang ang kinikita rito, naisipan niyang sumubok na maging rider. May isang taong kalahati ko na pong ginagawa yung pagiging MC Taxi. Mas malaki nga ang kita sa pagiging MC Taxi. Kaya nainganyo po ako. Kaya kahit wala po akong alam sa pagmumotor, bumili po ako ng motor. Maliban sa pagiging rider, nakahiligan din daw ni Leonard na mag-video sa daan tuwing bumabiyahe. 300. Sanay naman daw makatanggap ng tip si Leonard pero barya-barya lang daw. Napakanipis ng pera. Kaya ang iniisip ko, baka naipit lang yung 100. Kasi kadalasan, kunwari, di ba, 190 nga yung pamasahin niya. Yung sukli na 10 piso, hindi na kinukuha. Kaya ang ginawa ko, tinanong po siya, baka naipit nga lang talaga. Siyempre, mamaya may pangangailangan din ng tao. Hindi raw inaasahan ni Leonard na haharurot sa online views ang kanyang TikTok video. Masaya, siyempre maraming natutuwa sa ginawa ko. Ang daming magagandang comment. Kasi yung iba daw minsan hindi na binabalik yung suklet. Ang partner niya na si Zenny, pinusuan din ang katapatan ni Leonard. Proud po ako sa kanya na binalik niya yung sobra na pamasahe doon sa
pasahero. Kasi syempre, baka mamaya, yun na lang yung last money ng pasahero. Tapos, hindi pa nabalik. Sa akin, parang swerte ko na rin na mapagkakatiwalaan talaga siya. Ang kabutihang loob ni Leonard ang siyang inspirasyon ng ating eksperimento. Sa kaparehong eksena, handa rin kayang maging tapat ang ating mga kapuso? Ang ating target sa eksperimento, mga tricycle driver. Simulan na! Magkano ang gandun, kuya? Renta lang. Pwede ano? 100? Dalawa kami. Renta lang po. Pwede po, dalawa lang. Thank you, kuya. Kaya ito po. Okay na yun, kuya. Ang driver na ito, agad tinawag ang ating kasabwat Kuya, magkano? at pinakitang sobra ang ibinigay nito. Good job! Kung bukas ko kasi sobra. 100 pa. Sobra na po nga ito 100. Kaya 30 lang naman po yung papunta namin dito. Kaya pagbukas ko, doble. Kaya binalik ko agad. Kumikita naman po ako ng maayos. Kaya okay lang. Kahit sakto lang yung bayad. Oh, thank you po, sir. Maraming salamat. Thank you po. Salamat sa pagiging tapat, kuya. Sa pangalawang pagkakataon, muling sumakay ang ating mga kasabwat. Pero ang driver na ito, Magkano binigay mo? 100. Eh, kuya, wait lang. Sobra pa ata ng ano yun. Magkano po binigay po namin, kuya? Ay, 200 po. i-level up pa natin ang eksena. Sa susunod na eksena, kunwari namang sobra ng 100 piso ang naibayad ng kasabwat nating si Ashley. Sobra ata yung nabigay ko sa'yo. Pero ang kasabwat na rider na si Alex, inakalang tip ito. Pwede po bang tip na lang po? Paandaran na natin yan in 3, 2, 1, action! Kaya na yan, kuya. Kuya, wait lang. Sobra ata yung naibigay ko sa'yo. Kaya, baka pwede makuha ko yung 200, kuya. Ano, pwedeng tip na lang? Ah? Tip na lang po. Tips ko? Opo. Eh, last money ko nila, kuya eh. Ang layo kasi natin eh, sa traffic. At napapatingin na nga ang mga lalaki sa ating mga kasabwat. Ano ba naman dyan, Mate? Ano po, 300 po. Bill mo sa kanya. 190 lang po. Akala ko po kasi... Kapal tropa, bilan. Oo. Babae yan ni nakadasak. Opo. Narinig ko kasi siya kanina, pag bumahal niya, kuya okay na to, ay 300 pa na nabili ka na. Oo, akala ko po kasi 100 eh. Kung ikaw ka dahil dapat, palit isang Oo nga. 190 lang tropa, mahirap yung naniningil na sobra. At nireveal na nga ng Good News Team ang eksperimento. Dito po kayo. Hali po kayo, kuya. Good job, kuya! Ang dalawang rider na ito na nagmemeryenda sa tabi ang sunod nating naging target. Oo, yan eh. Ano po yung 300 po yung nabigay ko, tas hindi ko po alam na 300 pala. Akala ko 200 lang. 190 po. Sobra po ng 110. Sa kanya na ngayon 110 eh. Akala ko kasi sobra na binayad niya, tip na. Ang target, naglabas na ng saloobin. Kasi kuya, pwede kang ma-report yan. Di ba kuya, pwedeng ma-report yan? Teka mga kapuso, aktingan lang po ito. I-reveal na natin ang ating eksperimento. Hindi po kami. Bali, may camera po tayo dito. Hello po. Hindi po pwede talaga yun, ma'am. Kasi, Hindi po baka mag-complain kasi yung customer. Nakakawawa yung Masisira din customer. si Pops. Baka mamaya ma-deactivate yung account niya. Sayang din yung hanap buhay niya. At dahil sa inyong malasakit, eto ang munting regalo mula sa Good News. hello, salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Salamat po. Thank you, ma'am. Salamat. Ano kaya ang masasabi ng eksperto sa resulta ng ating eksperimento? May mga tao rin naman na talagang ang intention nila ay tumulong, lalo na kapag may taong feeling nila na agrabyado. Walang masama sa mga tao na mag-assume na ito ay binigay sa kanila. Kaya lang minsan, kung alam nila sa sarili nila na mali na ito, malaki na ito, baka dapat magtanong. Sa pamasahe man o sa iba pa, tapat lang dapat mga kapuso.
Huwag man lamang dahil ang katapatan, may balik ding biyaya. Tahong, bangus, bagoong, at pastil, all in a bottle? Dito yan sa Bulacan. Gourmet here, gourmet there, patok na patok ngayon ang mga ulam na nasa garapon. No need to wait. Agad-agad, meron ka ng ready-to-eat ulam. Pero itong gourmet business, nagsimula lang daw sa puhunang 3,000 piso. Na ngayon, kumikita na ng nasa 6 digits sa isang buwan ha? At tinatangkilik sa iba't ibang bahagi ng Bulacan. Natagpuan ng good news dito sa Pulilan, Bulacan ang factory na ito. Ordinaryong building man sa unang tingin, pagpasok mo naman, amoy na amoy ang nakatatakam na nilulutong specialty ng kusinang ito. Meet Rosemary and Charlie, the brains behind this gourmet business. Alam niyo bang hindi naman daw konektado sa pagluluto ang propesyon nila noong una? Teacher si Rosemary, samantalang photographer naman si Charlie. Machilis po, nag-start po noong year 2020. Naubusan na po kasi kami ng budget ni partner. So, binenta ko po yung isang camera ko para po makapag-start po ng business. Nung mga panahon daw na yon, mahina ang kita nila sa trabaho. Kaya nag-isip sila ng ibang mapagkukunan ng pera. Naisip po namin, bakit hindi po tayo mag-focus sa pagbi-business talaga. Then, maliit na kapital, pero talagang convenient. Sa halagang 3,000 pesos, sinimula nila ang kanilang baby business. Noong panahon po na yun, trend po kasi talaga si chili garlic. Kumbaga, yun po yung nauuso, yun po yung parang patok sa masa. Doon kami nag-start na bumili sa Divisoria ng sili at bawang lang, ng ilang kilo. Then, nag-start po kami magluto sa kusina lang nila. Hanggang sa nabuo po yung chili garlic sauce namin, na unang product namin. Pero ang pag-uumpisa ng negosyo, hindi raw talaga madali. Mabuti na lang daw at kaagapay nila ang isa't isa. Wala pa po kami sasakyan. Nag-rent po kami dito sa Pulilan. Nagmomotor po from Manila to Pulilan para ikarga yung mga bote, mga sili, mga bawang. Kahit umulan, umaraw, hindi po pwedeng huminto. Sa pagsusumikap, unti-unti nila itong napalago. Mula sa kanilang chili garlic sauce, nanganak pa ito ng mga ganap na ulam na inilalagay nila sa garapon. Dumating po yung mga panahon, nakita po namin na parang kulang na lang si chili garlic, kailangan namin ipasok si bagoong, hanggang pumasok na po sila gourmet bangus, sila chicken pastil. Kaya naman ang dagsa ng biyaya, one to sawa. Ngayon, meron na silang gourmet bangus, gourmet bagoong, at ang kanilang bestseller na chicken pastil. Ang mga paninda nila, mabenta raw sa mga taga-Bulacan dahil sa dami ng kanilang resellers. Dati, pangarap lang po namin magkaroon po ng mga permits, magka-SS yung mga empleyado namin. Ngayon po, meron na po lahat. Tapos po, ongoing na po yung FDA application namin para po makapag-produce naman po kami ng export sa ibang bansa po. Start kami sa 3,000 na puhunan. Ngayon, kumikita na po ng 6 digits. Good job kayo riyan, Rosemary at Charlie! Pero ang partnership ng dalawa, hindi lang daw sa negosyo ha, maging sa personal na buhay. Magkasintahan sina Rosemary at Charlie. Sa isang kasal daw sila unang nagkakilala. At makalipas ang 10 taon mula nang magtagpo sa isang simbahan, Did you marry you? Yes. magiging saksi raw muli ang dambana sa kanilang muling pagtatagpo. Pero this time, sa sarili na nilang kasal. Naks naman! Meron na po kami savings na pinaghahandaan na po namin yung dream na kasal namin ni partner next year. Hindi raw ito magiging posible kung hindi dahil sa kanilang lumagong negosyo. Ngayon, hindi na sila nagrerenta ng pwesto at nakapagpundar na rin sila ng sariling sasakyan na matatawag nilang kanila. At ang good news, akay-akay rin nila sa pag-asenso ang kanilang mga empleyado at mga original suki. Yung
panggastos namin sa pang-araw-araw. Dito rin po talaga pinagkukuhanan namin. Naabutan din namin si Abby na isa raw sa mga unang naniwala sa produkto nila. Mula sa pagiging suki, business partner na niya ang dalawa. Tinatangkilik ko din siya at the same time, nakita ko yung market. Sinubukan ko siya bago ko siya ibenta. Na nasarapan kami. Nire-brand po namin siya. Ito pa ang dagdag good news ng dalawa. Dahil Burr months na, umpisahan na natin ang spirit of gift giving sa mga kapwa nila Bulakenyo. Kung before po, sa pagiging empleyado, limited lang yung mga naitutulong namin. Ngayon, mas nakakatulong po kami sa family, sa mga customers, employees, mas nakakatulong kami sa ibang tao dahil po sa business na to. May negosyo idea rin ba kayong naiisip gawin? Aba, baka sign na ito para pakawalan sa garapon yung inaasam na small business. At malay nyo, sa mga susunod na taon, kayo na ang nagbibigay ng inspirasyon sa mga nanunood. Madalas mang i-bash dahil sa kanyang itsura, inspirasyon naman ang hatid niya sa social media. Ako si Judy Ann, tubong Tanawan, Batangas. Ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha, tila ba napipi? Bahagyaring nakangiwi ang kanyang bibig. Pero nung ipinanganak daw si Judy Ann, hindi pa ganito ang kondisyon ng kanyang mukha. So, nadapa po ako noon sa may puno po ng siniguelas at pumutok po yung labi ko noon. Ang lakas ng impact ng pagbagsak niya, pataob. Pero sa paglipas ng mga taon, habang lumalaki na si Judy Ann, napansin nilang hindi nagiging pantay ang hulma ng kanyang mukha. Kaya dito na sila nagpasyang kumonsulta sa mga espesyalista. Ito daw pong case ko is Parry-Romberg syndrome. Is naputol daw po yung major nerve ng aking pisngi, kaya hindi na siya nasupplyan ng mga nutrients or oxygen para ma-develop. Ang Parry-Romberg syndrome ay isang kondisyon kung saan bumabagal o hindi na de-develop ang balat at soft tissues sa mukha ng isang tao. Kadalasang apektado sa ganitong uri ng karamdaman ang labi, panga, pisngi at mata ng pasyente. Isa itong uri ng rare o bihirang sakit na kung saan classified siya as autoimmune disease. Pwede siyang dahil sa congenital o inborn, pwedeng dahil sa mga infection or abnormalities sa nervous system. May mga studies kasi na kina-classify ang trauma bilang isang sanhi ng Parry-Romberg syndrome. Pero si Judy Ann, hindi nagpatinag sa kanyang kondisyon. Buo ang kanyang puso at determinasyon na mamuhay ng normal at harapin ang buhay with a silver lining. So talagang proud po akong iharap sa mga tao na ganito po ako. Hindi ito naging hadlang para ipamalas ang kanyang kakayahan. Kaya ang mundo ng social media, kanya nang pinasok. Nag-start po akong mahilig sa pagko-content nung pandemic talaga kasi parang libangan ko na rin siya that time. Kapag napanood mo nga raw ang kanyang mga video sa social media, tiyak na ikay hahanga at mapapawaw. Wala lang, maganda lang, binigay ni Lord. At hindi lang basta pag-aura ang ganap niya ha, aba, sa aktingan, game na game din daw siya. Maraming lalaki! Kadaming lalaki, lupa! At sa kanyang paghataw sa sayawan, hindi raw siya magpapakabog. Ang sabi? Pero ang goal daw talaga niya, magbigay ng awareness tungkol sa kanyang kondisyon. Sa buhay, hindi hadlang yung kapansanan, dapat laban lang tayo. Hindi lang daw titulo sa social media ang nasungkit niya ha. Dahil maging sa buhay pag-ibig, grand winner din daw siya. Jowa reveal na nga. Kasali ka daw sa gang. Gang tingin na lang. Nako naman Judy Ann, talagang nasa iyo na ang corona. Siya po ay isang TikTok follower ko. Hanggang sa nagkausap kami. Ang katangian na nagustuhan ko po kay Judy is yung kanyang self-confidence po. Kasi hindi po siya nahihiya sa ibang tao na kahit
ganun yung hitsura niya is nagagawa niya pa rin po yung mga bagay na gusto niyang gawin. Swak na swak daw ang tandem ng dalawa dahil sa 4 na taong relasyon nila, wala rin silang bagay na hindi pinagkasunduan. Ang pinakamasayang naging parte po ng relationship po namin is yung naging kami po. Tapos nabubuo na po namin yung mga pinaplano namin sa mga susunod na taon po. Pero ang pag-iibigan ng dalawa, hindi nakaligtas sa pangmamata ng mga netizen. Sabi nila, pangit ko daw, gano'n, tabingi, ganyan. Pero hinahaya na lang po namin kasi po wala rin naman po maitutulong kung papansin pa rin po namin. Pero ang maganda kay Judy Ann, dead na raw siya sa pambabash ng iba. Ang good news, nito lang nakaraang mga buwan, ang magkasintahan, todo-todo ang galak. Matagal na rin namin gusto, pero ngayon lang din namin nakamit siya. Kaya nagiging father na nga pala siya, kayo pregnant, and looking siya. Dahil si Judy Ann, aba, nagdadalang tao na. Excited din po ako, syempre. Syempre, pangarap din po namin ni Christian talaga magkaroon ng baby. Nung pagkasabi po namin sa parents namin, is tuwan-tuwa pa po sila. Ako'y natutuwa at kami naman ay mawala sa mundo ng kanyang ama. Meron namang anak siya na gagabay sa kanya hanggang sa pagtanda din niya. Ang excited na soon-to-be daddy, todo alaga sa kanyang mag-ina. Aba, lahat ng araw ng gusto nitong kainin, binibigay niyang lahat. Yung mga pagkain na gugustuhan niya po habang naglilihi is binibili ko po kasi mahirap po pagka hindi niya po nakain yung gusto niya kainin kasi minsan baka magtampo pa, ganun po. Dahil sa good vibes na hatid ni Judy Ann sa social media, hindi pa man lumalabas si baby, kompleto na siya ng gamit. Dahil maraming mga netizen ang natuwa at nagbigay ng regalo sa soon-to-be mommy. Ang binubuno na lang daw nila ngayon ay ang magiging gasto sa ospital. Kaya ang aming team nagpaabot din ng perang pandagdag sa budget nila. Maraming salamat po sa good news. Ayan. Thank you so much po and mas malaking tulong po ito para sa aming baby. Thank you po Thank for you po. sharing your blessing po, good news. Naiiba man ang kanyang itsura sa iba, hindi maipagkakaila na si Judy Ann, tunay na naghahatid ng good vibes at inspirasyon. Isang kagandahan na hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng puso. Okay lang kung husgahan niyo ako, kung ano yung opinion nyo. Pero para sa akin po kasi, kaya lang muna ako nag-social media is para ma-inspire yung mga katulad ko at ma-inform po ang mga tao na may mga case na katulad ko na gusto rin naman maging normal katulad nyo. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Ano mang pagtulong sa kapwa, i-video mo at i-send sa aming Facebook page o i-tag ang aming Facebook account. At baka ang video na nyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Sana'y nabusog namin kayo ng good vibes, mga kapuso. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.